Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito na puksaan po sa Sabado. So maghaharap po itong si Wally Viola at si Ian Red bukas po yan. Di ba ginagaya po ni Wally Viola si Ian Red? At mukhang magpupuksaan nga po sila live na live bukas yan sa studio po ng Itbulaga. Masaya to mga kadabarkads. Dabarkads ay Sigera muling naglabas ng statement kahapon. Sabi niya dito mga kadabarkads, "Hi guys, a lot has happened. Losing mommy recently, it's still surreal, and even if I know she's now with daddy, ang bigat pa rin sa pakiramdam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa unang gig at unang concert ko na wala sila kasi lagi silang nasa front row. Pero, kilala ko pa rin sila. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging professional sa trabaho. Na kahit anong pinagdadaanan, I have to show up for myself, for my craft, for the audience. Sabi nga nila, the show must go on. At yun ang gagawin ko. I'll make them proud, mas gagalingan ko pa, dahil alam kong kasama ko na sila sa puso ko. Being Ice is my birthday concert. But more than that, it's a celebration of life, identity, and everything I've become because of the people who raised me. I hope you can join me on September 12 and 13 at the Newport Performing Art Theater. For tickets, please visit Ticket World. Tapos naglagay po siya dito ng link. So 2 months pa po bago yung concert ni Ice Sigera, and sana suportahan natin siya mga kadabarkads, and sana mapagtagumpayan niya po ang concert na to kasi ang hirap mag-perform mga kadabarkads nang meron kang pinagdadaanan. Walang hindi iiyak si Ice Sigera habang siya ay kumakanta, lalo na't fresh sa kanyang isipan yung mga nangyari. Kaya suportahan natin siya mga kadabarkads. Raisa May Dizon na pagtripa na naman po ng Philippine server patch notes. Sabi dito, patch mukhang may mapapatch sa company ha. Sorry Raisa May Dizon, na pagtripa na naman po yung profile picture ni Raisa May Dizon. Paano ba naman kasi parang pang resume ata to. Tapos nakita po to ng TBJ na page. Rinishare nila yung post ng Philippine server patch notes. Sabi dito ng TBJ na page, "Welcome to your new company, Raisa May." So tila baga pinalalabas na meron na pong bagong trabaho or bagong inaplayan si Raisa May Dizon. Grabe no, lagi na lang napagtitripan si Raisa May Dizon, pero okay lang yan. Ito ay tanging katuwaan lamang po mga kadabarkad, since super cute naman talaga ng picture ni Raisa May Dizon dito. At paunawa lamang po, walang lilipat na Itbulaga hosa. Ito'y katuwaan lamang po ng TBJ na page na welcome po si Raisa May sa bago niyang company. Joke-joke lang yan ha, baka po may maniwala. Samantalang happy 2nd anniversary naman sa showbiz industry dito po kay Atasha Mulak. At dahil nga po dyan, muling binalik no yung kabataan po na video at picture nitong si Atasha Mulak, at super cute niya po mga kadabarkads. Wala akong masabi, super cute niya nga no. Sabi nga dito, "You're so talented girl and really excited to see you on the screen." And speaking of Atasha Mulak mga kadabarkads, congratulations pala dito po kay Aga Mulak dahil nominated siya bilang Best Supporting Actor para yan sa 8th Edis Awards 2025. Kung di ako nagkakamali, July 20 ata ito gaganapin. Samantalang si Charlene Gonzalez naman po ay humingi ng saklolo sa mga dabarkads natin dahil meron din po
na impersonator yung kanyang account. So kung kahapon si Aisegera po yung humingi ng saklolo para po i-mass report yung nanggaya po ng account niya ngayon, mami naman po nitong si Atasha Mulak ang humihingi ng tulong ninyo. Sabi nga dito, please kindly help me report this fake account pretending to be me. Please do not believe the fake post. Thank you. So ayan po, Charlene Gonzalez Mulak. Fake account yan mga ka-Dabarkads. Ang ipalo lang natin ay yung merong blue badge or merong check. Ibig sabihin nun, verified po yun at legit. Attorney Buko de la Cruz, abogado po ng TVJ, meron pong inilabas. Ayon nga po yan sa News 5, hindi daw sapat yung salita lang. May hirapang umusa daw ang kaso laban sa sinasabing mastermind at iba pa umanong sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Baliwag University College of Law Dean Attorney Enrique de la Cruz, pasani ng prosecution na patunayan na ayan nga ang mga biktima. Kung wala raw ang mga labi, kailangan pa rin ng forensic evidence sa krimen na unang isiniwalat ng whistleblower na si alias Totoy na sa Taalik itinapon ang mga nang nawawalang sabongero. So yan po yung statement ni Attorney Buko de la Cruz. Kailangang may bangkay kasi kung wala yung body of the crime, paano nga naman, di ba mga ka-Dabarkads? Next topic naman, nakikiramay po ang buong Dabarkads dito po sa manager or talent manager ni Pauline Luna Soto. Walang iba kundi po itong si Manay Lolit Solis. Si Manay Lolit Solis po mga ka-Dabarkads, matuturing na rin niyang Dabarkads kasi napakalapit po niyan sa Soto family, kay Bossing, kay Ma'am Pauline Luna Soto, kay Tito Soto. Lagi po niyang ginagawa ng write-ups ang mga Soto, mga ka-Dabarkads, na kung saan nakakatuwang basahin. And eto nga po yung nabasa ko nga mga ka-Dabarkads para kay Ma'am Pauline Luna Soto na talagang tinatawagan pa daw siya ni Ma'am Pauline Luna Soto para tanungin kung ano yung gustong kainin, kung ano yung cravings nito. Sabi nga dito ni Manay Lolit Solis, salbe, siguro naisip ako ni Pauline Luna Soto habang inaalagaan si Tali at Mochi. Tumawag at nagtanong kung anong food ang cravings ko at kung type ko ang atis. Imagine mo na hindi mo akalaing magiging domesticated si Pauline dahil sa edad niya ng mag-asawa. Pero from the look of it, parang very caring housewife and mother siya. At to think na sa edad ng mga anak niya na malilikot at playful. Imagine mo ang patient na inilalagay ni Pauline para sa pag-aalaga ng kanilang mga anak ni Vic Soto. Pero saan mo man ang gulo tingnan, si Pauline kitang-kita mo na contented at very happy siya. Thank you, Bossing Vic Soto, for the happiness and stability you provided for one of my most loving alaga, Pauline Luna Bongga. So, isa po yan sa mga naging post ni Manay Lolit para sa ating Dabarkads. So, si Manay Lolit Solis po ay pumanaw kaninang madaling araw. July 4 yan, 2025. And 2022 pa lamang po mga ka-Dabarkads, nagdadialysis na po siya. So, 4 hours ang kinakain ng dialysis sa isang session. And sinabi niya nga po mga ka-Dabarkads na nakakapagod daw yung pagdadialysis. And sinabi niya na nga din po na napapagod siya tapos parang gusto niya na pong magpahinga. So, ang dahilan po ng pagkasawi niya ay yung karamdaman niya po na iniinda noon pa. So, ang buong Dabarkads po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Manay Lolit Solis. And alam ko, pupunta po dyan ang Soto family para po makiramay. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.